Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tolits, isa sa mga matagal niyo nang tagapakinig. Matagal-tagal ko na pong gustong magpadala ng liham, pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Kasi sabi ko sa sarili ko ay baka oras na rin siguro para ikuwento ko ang parte ng buhay ko na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Simula pa lang noong 2017 ay lagi na akong nakikinig sa mga kwento ninyo. Una ko po kayong narinig sa YouTube noong pinakinggan ng kapitbahay naming si Kuya Rodel, yung kwentong tungkol sa isang lumang bahay. Noon ay naglilinis ako ng bakuran tapos ay bigla kong narinig ang boses ninyo. Hindi ko maintindihan kung bakit parang nakaka-relax kahit may lungkot. Simula noon ay gabi-gabi ko na kayong pinakikinggan bago matulog. May mga pagkakataon pa nga, Papa Dudut, na umiiyak ako habang nakikinig. Kasi may mga kwento kayong parang ako talaga ang bida. Papa Dudut, magsisimula ang kwento ko sa isang maliit na baryo sa Mindanao. Diyan po ako lumaki, walang kuryente, sa ibang bahagi maraming lupa pero kakaunti ang kabuhayan. Bata pa lamang ako ay ramdam ko na yung bigat ng buhay. 8 taon pa lamang ako noon. Madalas akong makitang naglalaro sa tapat ng bahay. Mahilig akong magpagulong-gulong sa lupa, gumawa ng laruan mula sa tansan at sa stick. Nasa labas ako at madalas kasi ay ayokong pumasok sa bahay. Hindi dahil gusto kong maglaro lang, kundi dahil ayokong marinig yung sigawan sa loob. Halos, gabi-gabi ay parehong-pareho ang eksena. Si tatay po ay lasing, si nanay ay umiiyak at sa umpisa ay boses lang ni tatay yung maririnig mo. Wala kang silbi. Kahit simpleng ulam ay hindi mo maihanda, sigaw niya. Tapos may kasunod na kalabog. Yung pinggan na tumatama sa sahig. Sumilip ako noon sa pintuan, Papa Dudut. At doon ko nakita kung gaano kasama ang galit ng isang lasing na ama. Sinampal ni tatay si nanay ng malakas at halos matumba siya. Hindi ko napigilan ang sarili kong sumigaw. Tay, tama na po. Pero sa halip na kumalma, ako ang napagbalingan ni tatay ng inis at kalasingan niya. Hinawahan niya ang ulo ko at ilang beses inumpog sa pader. Natumba ako. At yung huling narinig ko bago ako mawala ng malay ay ang iyak ni inay. At ang boses ni tatay na halos sumisigaw ng walang mararating ang batang yan. Pagmulat ko ay umaga na. Nasa kandungan ako ni nanay, umiiyak siya habang pinupunasan yung dugo sa noo ko. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin kasunod ang mahigpit na mga yakap. Ilang linggo kaming tahimik sa bahay pero tuwing gabi bumabalik ulit si tatay. Ay pareho lang ang nangyayari. Uuwi siyang amoy alak tapos kahit na walang dahilan, may maririnig ka na namang basag ng baso, kalansing ng kutsara at sigawan. Tuwing ganoon ay tinatakpan ko na lamang ang tenga ko. Nasa banig ako nakapikit, nag-aabang ng katahimikan. Minsan iniisip ko na sana'y pagising ko ay wala na si tatay. Isang gabi,
Tinanong ko si nanay kung hindi pa ba namin iiwan si tatay. Narinig kong bumulong si nanay. Saan tayo pupunta anak? Wala naman tayong kakilala na pwedeng tumulong sa atin. Wala tayong ibang mapupuntahan. Hindi po ako sumagot pero sa isipan ko, kahit saan basta malayo kay tatay. Lumipas sa mga taon, Papa Dudut, hindi nagbago ang sitwasyon. Lumaki akong takot, tahimik at madalas ay gutom. Nag-aral ako sa public school pero madalas ay hindi ako makasabay sa klase kasi wala akong baon. Kapag recess, tumatambay lamang ako sa likod ng silid. Nag-aabang kung may magbibigay ng tirang pagkain. Minsan habang naglalakad ako pa uwi, naririnig ko yung mga kaklase kong nagtatawanan. Ako naman ay tahimik lang, bit-bit yung lumang bag na may butas pa sa gilid. Pagdating sa bahay, heto na naman. Sigawan, pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. Pagpasok ni tatay, amoy alak siya at mas patindi ang galit niya. Nagtatalon siya sa galit habang sumisigaw. Sawa na akong magpakahirap sa inyo. May dala siyang bolo at umikot-ikot pa sa sala. Nagtago ako sa ilalim ng mesa habang si nanay ay umiiyak, nagmamakaawa. Ibaba mo na yan, Ray. Baka mapahamak ka. Pero hindi siya nakinig. Lasing siya at puno ng galit. Doon ko naramdaman yung takot na parang wala kang mapupuntahan. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit habang paulit-ulit niyang sinasabing wala kang kasalanan anak. Huwag kang matakot, nandito lang si nanay. Kinabukasan ay parang walang nangyari, ganun ulit si tatay. Kapag bumabalik sa ulirat ay tatahimik lang tapos ay uupo sa labas, naninigarilyo. Pero kami ni nanay, may bakas ng pasa at sugat sa loob. Doon ko sinimulang mangarap, Papa Dudut. Sabi ko paglaki ko ay aalis ako dito. Ayokong maging tulad ni tatay. Ayokong matutunan yung galit na meron siya. Pagdating ko ng 15 anyos ay hindi na ako nakatiis. Sinaktan na naman niya si nanay. Dahil lang sa wala raw ulam. Habang umiiyak si nanay sa gilid ay hindi ko na napigilang sumigaw. Hindi ko na kaya, Nay. Aalis na ako. Tumingin siya sa akin, may luha sa mata. Pero bakas ang pag-unawa. Kung saan ka magiging ligtas anak, ang sabi niya. Doon ka na lang muna. Umalis ako ng gabing yon, Papa Dudut. Dala ko lang yung lumang bag na may 3 pirasong damit. At yung tsinelas kong may punit sa gilid. Naglakad ako sa madilim na kalsada. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero isang bagay lang ang malinaw sa isipan ko. Hindi na ako babalik sa bahay na yon. Habang naglalakad ako ay iniisip ko si nanay. Gusto kong balikan siya pero natatakot po ako. Natatakot akong makita ulit si tatay, natatakot akong ako naman ang masaktan. Naglakad ako. Sumakay ng ilang jeep hanggang sa nakarating ako sa isang bayan. Natulog ako sa waiting shed. Ilang araw akong palipat-lipat ng lugar, nagpalaboy-laboy. Minsan ay binibigyan ako ng tinapay ng mga dumadaan. Madalas ay nagugutom ako. Pero tinitiis ko ang lahat. Doon ko unang natutunan kung gaano kahirap ang mabuhay mag-isa. Pero kahit nagutom ako, mas gusto ko pa yon kesa sa gising ako sa takot gabi-gabi. Kaya nagpatuloy ako sa tila walang katapusan na biyahe. Pagdating ko sa Maynila, pakiramdam ko ay para akong naligaw sa gubat na puro usok at ingay, Papa Dudut. Ang dami pong tao, ang daming sasakyan, pero ako ay wala ni isa mang kakilala. Bit-bit ko lang ang lumang bag na yon. Mula nang umalis ako sa probinsya. 3 pirasong damit lang ang dala ko, punit na tsinelas at pag-asang baka sakaling maging maayos ang lahat. Noong unang gabi ko sa Maynila ay wala akong matulugan. Naglakad-lakad ako hanggang sa mapunta sa ilalim ng tulay sa gilid ng riles ng tren. Doon ako napaupo, hawak ang bag ko.
at pinagmamasdan ng mga ilaw sa paligid. Ramdam ko ang lamig ng semento sa likod ko at ang hapdi ng tiyan kong walang laman. May mga batang natutulog din doon, may mga karton silang kumot, may iba namang nagkukulitan pa kahit hating gabi na. Tinabihan ko sila at tinanong kung pwedeng makitulog saglit. Tiningnan lamang nila ako sabay sabi ng isa, "Basta huwag kang makikialam ng gamit namin." Tumango naman ako. Doon na nagsimula ang araw na parang paulit-ulit lang. Umaga pa lang ay naglalakad na ako sa palengke para maghanap ng pwedeng trabaho. Nung una ay pinapalis lang ako pero isang araw ay may tendera ng gulay na nagtanong, "Gusto mo bang tumulong, iho? Tulungan mo ako magbuhat ng mga sako at bibigyan kita ng pangmeryenda." Siyempre pumayag ako. Doon ako nagsimulang magbuhat ng gulay, maglinis ng pwesto, maghatid ng paninda. Hindi malaki ang kita pero sapat na para makakain ako ng 2 beses sa isang araw. Araw-araw kong nilalakad ang palengke, bit-bit ang maliit na piraso ng tinapay. Hindi ko alam kung saan at ilang beses akong muntik ang mawala ng malay sa pagod at gutom. Pero sa tuwing iniisip ko si nanay ay bigla akong nagkakaroon ng lakas. Isang gabi habang naglalakad ako pauwi sa ilalim ng tulay, may mga kabataang lansangan na nakatambay. Hawak nila ang plastik ng pandesal. Alam kong galing sa tendera kong kakilala. Nilapitan ko sila at maayos kong sinabi na pwede bang makahingi kahit na isa lang. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa, yung isa ay ngumisi sabay sabing, "Wala kang ang ambag eh. Gusto mo pa ng pagkain?" Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Hinila ko ang plastik sa kamay niya. Sa isang iglap ay bigla akong sinuntok ng isa sa kanila. Sunod-sunod ang sipa at suntok pa ang natanggap ko. Napahiga ako sa semento. Wala akong ibang nagawa kundi ang takpan ng mukha ko habang tinatawanan nila ako. Pag-alis nila, naiwan akong duguan at nanghihina. Tumingala ako sa ilaw ng poste. Doon ko natanong ang langit, mahina pero puno ng sakit. "Nay, bakit ganito ang buhay dito?" Lumipas ang magdamag at sa kinaumagahan, ginising ako ng isang matandang lalaki. May bitbit siyang supot ng tinapay at isang baso ng kape. "Hoy bata," sabi niya. "Mukhang ilang araw ka nang hindi kumakain. Halika't kumain ka muna." Hindi ko siya kilala. Pero ramdam ko kaagad yung kabaitan sa boses niya. Nagpasalamat ako habang tinatanggap ang pagkain. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Tolits po." "Taga saan ka?" "Mindanao po." Tumingin siya sa akin tapos ay ngumiti. "Kung gusto mo may trabaho sa pier. Kailangan ng kargador. Wala kang sahod sa una pero may pagkain." Hindi na ako nagdalawang isip. Sinamahan niya ako papunta sa pier. Pagdating doon ay naamoy ko kaagad ang alat ng dagat at ang amoy ng langis mula sa mga barko. Ang ingay ng sigawan ng mga trabahador, ang kalansing ng mga bakal, at ang sigaw ng mga nagkakarga ng sako ng bigas. Doon nagsimula ang bago kong yugto. Araw-araw 4:00 pa lamang ng umaga, gising na ako at binubuhat ko ang mga sako ng bigas, asukal at harina. Sa unay halos bumigay ang likod ko, hindi ako sanay. Manipis kasi ang katawan ko at madalas ay umiiyak ang mga kalamnan ko sa pagod. Pero sabi ni Mang Ben, yung matandang tumulong sa akin, "Tiyaga lang Tolits, lahat ng hirap ay may kapalit." Si Mang Ben, siya ang naging tatay-tatayan ko sa Maynila. Tinuruan niya ako kung paanong humawak ng pera, kung kailan dapat magtipid at kung paano umiwas sa gulo. Sa Pier Tolits, hindi lahat ng ngumiti sa iyo totoo. Pero huwag kang gaganti ng masama. Tahimik ka lang. Gawin mo ang trabaho mo ng maayos. Sinunod ko siya. Lumipas sa mga buwan at natuto akong makisama. Natutunan kong huwag agad magtiwala pero natuto ring magpasalamat. Tuwing sweldo, kalahati ng kita ko ay iniipon ko sa maliit na sobre na tinatago ko sa ilalim ng lumang karton. Hindi kalakihan,
minsan 200, minsan ay 3. Pero bawat piso galing sa pawis ko. Habang nagtatrabaho ako ay madalas kong maisip si nanay. Ano kaya ang kalagayan niya? Buhay pa kaya siya? May mga gabi na bigla na lamang akong napapatingin sa dagat. Tapos ay maiiyak ako nang hindi ko namamalayan. Kasi kahit na ilang taon na ang lumipas, sariwa pa rin sa isipan ko ang sigaw ni tatay at yung luha ni nanay. Minsan habang nagpapahinga kami ni Mang Ben ay tinanong niya ako, "Tolits, gusto mo bang umuwi?" Tumingin ako sa kanya sabay sagot, "Gusto ko Mang Ben pero natatakot po ako." "Bakit?" "Baka wala na si nanay o baka andun pa si tatay." Umiti siya sabay tapik sa balikat ko. "Anak, kung gusto mong gumaling, kailangan mong harapin kung saan ka nasaktan." Yung sinabi niyang yon ay tumatak sa akin, Papa Dudut. Lumipas ang ilang taon ay hindi ko na malayang 27 anyos na pala ako. Nakapag-ipon ako ng sapat para makapagsimula ng malit na karinderya malapit sa pier. Tinulungan ako ni Mang Ben na magpatayo. Siya pa nga ang nagbuhat ng unang kaldero ng sinigang na baboy. Simple lang ang karinderya ko, may 2 lamesa, 6 na upuan at isang lumang kalan. Pero araw-araw ay may mga bumabalik na customers. Mga kargador, mga driver at minsan ay mga pulis pa at lagi nilang sinasabi na masarap ang adobo mo, Tolits, lasang galing sa bahay. Sa tuwing naririnig ko yon ay napapangiti ako. Kasi yung lasa ng adobo yon yung natutunan kong lutuin kay nanay noon bago pa nagsimula ang lahat ng gulo. Doon ko rin natutunang pahalagahan ang bawat sentimo. Hindi na ako basta kumakain lang. Nag-iipon ako para sa pangarap kong makauwi sa Mindanao. Isang gabi habang nag-aayos ako ng kita, tinanong ako ni Mang Ben, "Tolits, kailan mo balak na umuwi?" Ngumiti ako pero ramdam kong nanginginig ang boses ko. Siguro pag nakaipon na po ako ng kaunti, gusto ko magdala ng kahit na anong may pagmamalaki kay nanay. Tumango lamang siya. "Basta tandaan mo anak ha, ang pag-uwi hindi lang tungkol sa pera. Minsan ay kailangan mo lang talaga ng tapang." At doon ko na-realize kahit na ilang taon na akong tumatakbo ay hindi ko pa rin kayang harapin ang nakaraan ko. Kaya isang araw habang nakaupo ako sa harapan ng karinderya ay pinagmamasdan ng mga taong nagdaraan. Bigla ko naramdaman na kailangan ko na talagang umuwi. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero may mga kung anong nagtulak sa loob ko na gawin yon. Baka kasi oras na para harapin ko ang iniwan ko. Baka oras na para hanapin ko si nanay. Habang nasa barko ako pauwi ng Mindanao ay hindi ko mapigilang kabahan. Matagal kong inipon ang pamasahe at padala kong mga pasalubong. Pati na konting pera para kay nanay. Sa isipan ko ay eto na siguro yung araw na matagal kong pinapangarap. Ang makauwi at muling mayakap si nanay at masimula ng bagong buhay namin. Habang nasa deck ako ng barko, nakatingin sa malawak na dagat ay parang bumabalik sa isipan ko ang lahat ng pinagdaanan ko sa Maynila. Ang gutom, takot at pangungulila. Pero ngayon sabi ko sa sarili ko ay tapos na yon, panibagong simula na po ito. Pagdating ng barko, sa pantalan ng Cagayan de Oro ay sumakay ako ng bus papunta sa bayan namin. Habang tumatakbo ang bus sa mga daan na puno ng punong kahoy, ay napansin ko ang daming nagbago. Noon ay maingay ang lugar, may mga batang naglalaro at may mga tanim na palay at halos lahat ng kapitbahay ay magkakakilala. Pero nang buwaba ako sa terminal at naglakad papasok ng baryo ay kakaibang pakiramdam ko. Tahimik at wala ni isang batang naglalaro. Pati mga tindahan na dati kong binibilhan ng candy ay sarado na. Baka tanghali lang, baka tulog pa sila. Bulong ko sa sarili ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko pero habang papalapit ako sa mismong kanto papunta sa dati naming bahay, napansin kong may ilang mata na nakasilip mula sa loob ng mga bahay tapos ay biglang nagsasara ng pintuan. Nilapitan ko ang unang matandang babae na nakita ko. Manang, ako po si Tolits, anak ni Pia.
Naalala niyo po ba ako? Tinignan lamang niya ako sandali tapos ay umiwas. Oo, ikaw pala yun. Tagal mo ring nawala. Ngumiti ako. Opo manang. Uuwi na po sana ako, gusto kong makita si nanay. Nasaan po siya ngayon? Bigla siyang natigilan. Si Pia? Wala na siyang matirhan. Nasa lumang bahay sa likod ng sapa siya ngayon. Napakunot noo ako. Bakit po? Umiling siya at sumagot ng mahina. Basta Tolits, magdasal ka bago ka pumunta ron. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin pero nagpasalamat ako at naglakad na lamang papunta sa direksyon na sinabi niya. Habang papunta ako roon ay mas nagiging mabigat ang bawat hakbang ko. Ang dating daan na puno ng mga puno ng mangga at santol ngayon ay puro damo at mga tuyong sanga. Pagdating ko sa lumang bahay sa likod ng sapa, agad kong naamoy ang matinding baho. Hindi ko alam kung galing sa kanal o sa loob ng bahay pero nakakasulasok talaga. Nanay! Tawag ko habang dahan-dahan kong binubuksan ang pintuan. Sa loob madilim at makalat. May mga lumang gamit na nakakalat sa sahig at sa may isang sulok ay may nakaupong babae na halos butot balat. Nanay! Halos pabulong kong sabi. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, maputla siya, nanginginig ang labi. At halos hindi ko makilala sa sobrang pagkapayat. Pero sa kabila ng lahat, alam kong siya yon. Anak, mahinang sabi niya at nanginginig ang boses. Agad akong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Nay, ako po ito, si Tolits. Uuwi na po tayo, Nay. Umiiyak siya habang hinahaplos ang mukha ko. Akala ko hindi ka na babalik, anak. Wala na ang tatay mo, matagal na siyang patay. Malaya na tayo, anak. Malaya na tayo. Niyakap ko siya ng mahigpit at ramdam ko kung gaano siya kapayat. At kung gaano katagal siyang nagdusa habang wala ko. Nay, uuwi tayo. Kakain tayo ng masarap. Hindi mo na kailangang tiisin ang lahat ng ito. Dinala ko siya sa dati naming bahay na halos sira-sira na rin. Nilinis ko muna bago ko siya pinatulog. Kinaumagahan ay pumunta ako sa tindahan para bumili ng pagkain. Habang bumibili ako ng bigas ay may nagsalita sa likuran ko, isang tindera na matagal ko nang kilala. Ikaw pala si Tolits, anak ni Pia. Butit bumalik ka na. Ngumiti ako. Opo tiya, kasama ko si nanay, gusto ko sanang alagaan siya. Nagtinginan yung ibang tao sa paligid. Parang may gusto silang sabihin pero ayaw magsalita. Maya-maya ay lumapit yung tindera sa akin at bumulong. Tolits, mag-ingat ka ha. Hindi na siya yung dating Pia na kilala namin. Mula nang mamatay ang tatay mo ay may mga manok na nawawala gabi-gabi. Sabi ng mga tao ay aswang na raw ang nanay mo. Napatawa ako kahit medyo nanginig ang dibdib ko. Hindi totoo yan, tiya. Siguro nahihirapan lang siya. Matagal siyang nag-isa. Umiling ang tindera. Hindi ko alam pero kung ako sa iyo ay huwag kang bastang magtitiwala. Hindi ko na lang siya pinansin at bumalik ako kay nanay. Pagdating ko sa bahay ay gising na siya, nakaupo sa papag at nakatingin sa kawalan. Nay, kumain po muna tayo. Sabi ko sabay abot ng nilutong tinola. Tahimik lamang siya habang kumakain pero napansin kong medyo kakaiba ang paraan niya ng pagnguya. Para bang mabagal at halos hindi na lumulunok. Tapos ay bigla siyang nagsalita ng mahina. Anak, minsan hindi ko mapigilan ang sarili ko. Minsan ay parang gusto kong iba yung pagkain. Napahinto ako. Anong ibig niyo pong sabihin? Umiling siya. Umiwas ng tingin. Wala anak. Huwag mo na lang akong pansinin. Kinabukasan ay maaga akong lumabas para bumili ng itlog sa kapitbahay. Pagdating ko, nagkakagulo na. May nawawalang mga manok. Sigurado kong si Pia yun. Sigaw ng isang lalaki. Kahapon pa raw nakita ng bata na may kumakalusko sa bakod nila at parang si Pia ang nakita.
Tumakbo ako pa uwi, kabadong kabado, at pagbukas ko ng pintuan ay nakita ko si nanay sa kusina na may hawak na mangkok. Nilapitan ko siya at doon ko nakita ang laman, hilaw na karne. "Nay!" Mahina kong tawag. Tumingin siya sa akin at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Anak, huwag kang matakot sa akin ha. Hindi ko sinasadya, hindi ko lang talaga mapigilan." Napatras ako. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ng babae na inalagaan ko at minahal ko. Ngayon ay nakikita kong kumakain ng hilaw na karne. Pero sa kabila ng takot, mas nangibabaw pa rin ang awa ko. Lumapit ako at tinawakan ang kamay niya. "Naitutulungan kita. Hindi kita pababayaan." Dinala ko siya sa albularyo sa kabilang baryo. Matanda na yung albularyo, halos bulag na nga. Pero malakas ang boses. Pinahiran niya ng langis si nanay at nagdasal ng mahaba. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. "Iho, hindi yan sakit. Sumpa yan. Ang nanay mo ay matagal nang kinuha ang kaluluwa. Hindi mo na yan mababawi." Napailing ako. Hindi ako naniniwala dyan. Gagaling si nanay. Kailangan niya ng pahinga. Bumalik kami sa bahay. Tahimik kaming pareho habang kumakain. Ako naman ay pilit kong iniisip na baka guni-guni lamang ang lahat. Pero habang pinapanood ko siyang kumakain ay napansin kong hawak-hawak niya ulit ang piraso ng hilaw na karne. "Anak," sabi niya. Umiiyak habang inunguya yon. "Mahal kita, huwag kang matatakot sa akin." Simula ng gabing nahuli kong kumakain si nanay ng hilaw na karne, ay hindi na naging pareho ang lahat. Iba na ang kilos niya. Tahimik na, madalas nakaupo lang sa may bintana, nakatitig sa labas na para bang may hinihintay. Hindi ko na rin siya nakikitang natutulog at kapag tinatanong ko kung ano ang tinitingnan niya ay ngumingiti lamang siya at sinasabing wala anak. Nagbibilang lang ng bituin. Pero sa totoo lang, minsan ay wala naman talagang bituin sa langit. Lumipas sa mga araw, lalo siyang naging kakaiba. Ayaw na niyang lumabas ng bahay. Hindi na rin siya pumupunta sa tindahan o nakikipag-usap sa kapitbahay. Ako na lang ang bumibili ng pagkain. Hanggang isang umaga habang naglilinis ako ng kwarto niya, napansin kong basa ang sahig sa ilalim ng kama. May maitim na likido doon, malapot at amoy dugo. Nilapitan ko at tinanong ko siya, "Nay, ano po ito?" Ngumiti lamang siya, mahina ang boses. "Wala yan anak, tubig lang yan, baka galing sa bubong." Pero nang hawakan ko, mainit at malagkit. Hindi na ako nakapagsalita pa at nilinis ko na lamang yon. Kinabukasan ay nagkagulo sa baryo. May batang kapitbahay na nawawala. Sabi ng mga tao, huling nakita raw sa may sagingan, may babae raw na gumagapang sa lupa kagabi. Ang iba ay nagdasal, ang iba ay sumigaw ng pangalan ng bata. Ako naman ay tahimik lang. Pero habang nakikinig ako sa mga usapan ay napansin kong may putik sa paa si nanay. "Nay, saan ka galing?" Tanong ko habang nanginginig. Ngumiti lang siya, payapa ang muka. "Naglakad lang ako anak, hinahanap kita." Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang, ang takot ba o ang awa. Simula noon ay halos hindi na ako natutulog. Tuwing gabi ay nagbabantay ako. May mga kalusko sa bubong at minsan nakala ko ay pusa pero mabigat ang tunog. Paglingon ko sa bintana ay nakita kong si nanay nasa labas ng bahay, nakasabit sa sanga ng puno at nakatingala sa buwan. Parang nakangiti. Dahan-dahan akong umatras. Halos hindi huminga. Hanggang sa bumalik siya sa loob diretso sa kama at natulog na parang walang nangyari. Kinabukasan ay nagising ako na nagluluto siya ng lugaw. Parang normal lang ang lahat. "Kumain ka na anak," sabi niya habang nakangiti. Pero sa loob ko ay parang unti-unti nang nabubura ang imahe ng nanay na nakilala ko. Ilang araw pa dumating ang pinsang kong si Rodel. "Tolits, kumakalat na rin to sa bayan. Aswang na raw ang nanay mo," sabi niya habang umiwas ng tingin. Sinagot ko siya ng mahina pero galit. "Wala kang alam. Huwag kang makialam."
Pero habang kumakain kami ay napansin ko nakatitig si nanay kay Rodel. Hindi siya kumukurap. Tahimik lang pero yung tingin niya ay matalim. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam kaagad si Rodel, hindi na ako babalik dito, ang sabi niya. At hindi na nga siya bumalik pa. Isang gabi ng Sabado malakas ang ulan, bumuhos na parang wala ng bukas. Habang naglilinis ako ng kusina ay bigla ko narinig ang sigaw ng isang alay mula sa kalsada. Yung aso ko ninakaw ng halimaw. Lumabas ako kaagad, may hawak na lampara. Sa tapat ng bahay namin ay nakita ko si nanay, basa ang buhok niya at sa liwanag ng lampara ay nakita ko ang mga kuko niya. Mahahaba na, matutulis at may dugo sa dulo. Nanay! Mahina kong tawag. Dahan-dahan siyang lumingon. Anak, umuwi ka na sa loob, malamig sa labas. Hindi ako nakakibo. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko pero kahit gusto kong tumakbo ay nanatili akong nakatayo. Pinagmamasdan siyang unti-unting tumayo at pumasok ng bahay, bitbit ang parang sariwang laman ng karne. Dahil hindi ko na alam ang gagawin ay bumalik ako kay Mang Pido, yung albularyo. Sumpa na yan ng gutom. Hindi tao ang nagbigay. Hindi mo yan maliligtas. Isang gabi habang nag-iisip ako kung ano ang gagawin ay may nakita akong matandang babae sa ilalim ng puno sa labas ng bahay. Nakatayo siya, nakayuko at nung lumapit ako ay bigla siyang nagsalita. Anak, gusto mo bang tulungan ang nanay mo? Paano po? Sagot ko. Nanginginig ang boses. Ngumiti siya, basag ang tinig. Ibabalik ko siya sa dati. Pero may kapalit. Ano pong kapalit? Tanong ko. Pero bago pa siya makasagot ay nawala siya, iniwan ako mag-isa sa gitna ng dilim. Pag-uwi ko ay nagulat ako sa loob ng bahay. May mga alupihan at gagamba sa sahig gumagapang mula sa pader. Sa gitna ng lahat ay nakita ko si nanay nakahandusay at nanginginig. Anak, mahina niyang sabi, halos hindi na makabangon. Tulungan mo ako. Ayoko na maging ganito. Niyakap ko siya kahit natatakot ako. Nay, paano? Sabihin mo lang. Hindi ko alam anak. Gusto ko lang matapos na ito. Gusto ko lang matulog ng tahimik. Ilang linggo ang lumipas, hindi na siya kumakain. Ayaw na niya ng kahit na anong pagkain, namayat siya at halos butot balat. Alam kong gutom siya pero pinipigilan ng sarili. Hanggang isang umaga pagpasok ko sa kwarto niya. Nakahiga siya roon, payapang muka, nakangiti at wala na siya. Tahimik lang akong lumuhod sa tabi niya, niyakap ko siya ng mahigpit at doon ko ibinuhos ang lahat ng luha ko. Wala na akong ibang naramdaman kundi ang lungkot. Hindi galit, hindi po takot. Kundi lungkot na hindi ko siya natulungan. Ilang buwan nang lumipas, umalis po ako sa baryo. Wala na akong dahilan para manatili pa dito. Bumalik ako sa Maynila at nagsimula ulit ng tahimik na buhay. Dala ko lang ang lumang panyo ni nanay at isang litrato naming mag-ina noong bata pa ako. Ngayon ay matanda na ako, may pamilya na at may anak na rin, tahimik na ang buhay ko pero minsan tuwing gabi habang nasa balkonahe, naririnig ko yung tinig ni nanay sa isipan ko. Anak, wag mo kong kalimutan. Hindi ko siya makakalimutan, Papa Dudut. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil siya pa rin ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung sumpa ba talaga yon o kung nasiraan lang ng bait si nanay sa sobrang hirap at sakit ng pinagdaanan niya. Pero isa lang ang sigurado ako. Kahit ano pa man, ang totoo ay nanay ko pa rin siya. At sa puso ko ay doon siya mananatili. Lubos na gumagalang, Tolits. Minsan sa buhay ay dumarating talaga ang mga pagkakataong hindi natin maintindihan kung bakit nagbabago ang mga taong mahal natin. Katulad ni Tolits, isang anak na kahit takot, kahit nalilito ay pinipili pa ring manatili sa tabi ng nanay niya hanggang sa huli. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe po sa mga dalawang channels ko pa. Salamat po sa inyong lahat.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.